Guys, maging paalala at babala ito sa lahat ng makababayan natin na sa Pilipinas man or nasa ibang bansa. Dahil kagaya sa mapapanood nyo dito, dahil kung hindi lang ako aware sa mga modus na ganito ay matagal na rin akong nabiktima. Dahil kahit nasa ibang bansa ako, ay madalas or ilang beses na may tumawag sa akin na taga head office daw ng bangko ko sa Pilipinas kung saan ako may account. Alam nila ang branch ng bangko kung saan ako may account, alam nila ang account number ko, alam nila ang mobile number ko, at pati ang address ko ay alam nila. At kung hindi ka talaga aware, ay mapapaniwala ka. At sinasabi nila sa akin na kailangan ko daw i-update ang aking account dahil kung hindi ay magsasara ito at hindi ko na mabubuksan. At hiningin nila ang mga impormasyon ko, kagaya ng card number at yung code. Na wag yung ibibigay guys. Wag yung ibibigay dahil mga scammer yan. Hindi yan hinihingi ng bangko through tawag o hindi tatawag ang bangko nyo para hingin ang mga personal na impormasyon nyo. At dahil nga aware ako sa mga ganitong modus ay sinagot ko sila. Wag ako ang iskamin nyo, sabay patay ng telepono. Pero iba sa naging karanasan ng isang kababayan natin dito sa video na nalimasan ng pera sa parehong modus ng tumawag sa akin. Na-scam ako kahapon, 6 digits, RCBC. Okay lang sa akin kasi pagkakamali ko rin naman, ayan, ubos ang pera ko, 500 pesos na lang natira. Ayan. Passbook, ATM, ka-open ko lang nito. Ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ako na-scam. Ang video ito hindi para magpaawa kasi naniniwala ako kung may nawala, may dobling babalik. Okay lang sa akin. Pero ang importante, magawan ko siya ng video na sa ganon, maging aware yung mga nasa RCBC kung paano napapasok yung account natin doon. Ayan o. Para pamilyar din kayo, pero ako may pagkakamali ako doon, may pagpabaya ako doon. Kaya papaliwanag ko sa inyo kung paano ako na-scam ng ganong kalaki. Medyo masakit pero kailangan natin tanggapin, kailangan natin bumangon kasi alam ko mas doble pa yung kikitain ko doon sa nawala na yon. Ngayon, papaliwanag ko sa inyo, wala akong pinagbibigyan ng account ko, itong account ko na to, kasi bago lang to eh. Wala akong pinagbibigyan yan. Ngayon, may nag-send sa akin ng pera galing ng benta namin ng Gentry. Pinasend ko dyan. Mga ilang oras may tumawag sa akin, taga RCBC daw siya, tinanong ako kung may online banking. Ngayon yung online banking ko, sabi ko hindi ko pa na aasikaso kasi nung nakaraan ako ng online banking, hindi naman hindi nag-okay, parang hindi ako nakapag-online banking, hindi na okay yung account ko sa online banking. Ngayon sabi niya, sige kami na mag-aayos, ganyan, ipapasa kita doon sa head office para na sila mag-ayos, babae kausap ko doon. Ipinasa ako doon sa lalaki. Nung ipinasa ako doon sa lalaki, ang daming tinanong. Ang tinanong sa akin kung bakit napalagay ang loob ko, nasa RCBC talaga siya nagtatrabaho. Sabi niya sa akin, confirm ko lang sir ito yung ginagamit niyong Gmail, nicobiana20@gmail.com. Sabi ko, opo, yan po. Tapos, account number niyo po, binanggit yung account number ko. Sabi ko, opo, yan yung account number ko. Tapos, basta lahat ng detail ko dito sa RCBC na wala naman akong pinagbibigyan, pati yung number ko na ginagamit, yung cellphone number ko na ginagamit, unang beses ko lang ginamit sa bangko. Marami po akong bangko, BDO, dalawa ko, tapos China Bank. Ngayon, ibang number yung ginamit ko doon. Nagpalit ako ng number, personal number ko, kasi marami nang tumatawag doon sa isang number ko. Binigay ko sa admin para masagot yung mga tumatawag. Ngayon, nagpalit ako ng number, yun yung ginamit ko sa RCBC. Kaya hindi ako nagtaka nung tinawagan ako, lahat ng information ko alam, tapos yung number ko alam din. Kasi wala naman ako pinagbibigyan ng number ko eh. Naging tiwala na ako. Ngayon, may mga nagme-message sa akin na, ayun, sa RCBC, yung mga message, lahat ng tinatanong niya, napupunta doon sa message ko, tapos RCBC yung nagme-message sa akin. Ngayon, ang pagtawag sa akin, naka-loudspeaker ako, tapos tinitingnan ko lang sa notification. Hanggang sa, yun, haba ng pakikipag-usap na, mga isang oras din. Nadala ako na, sir, pabanggit na lang para makonekta na natin yung, yung online banking mo na ganyan-ganyan. Pabanggit na lang ako ng code. Hindi ko na malayan na binabanggit na yung code. Nakailang transaction, parang, basta marami. Parang 50,000 hanggang sa hindi kasi makakapagpasa ka ng lumpas 50,000 pero may mapasa mo yung pag iba-ibang bangko yung pinanggalingan, yung pasa ng pasa. Hanggang sa wala na yata, naubos na. Tinanong niya ako, sabi niya sa akin, sir, may ibang bangko ka pang ginagamit? Sabi ko meron, China Bank at saka BDO. Tapos ang sabi niya sa akin, sir, kung gusto mo i-online banking na rin natin yan. Ako na yung mag-a-assist sa inyo. Kasi partner namin yung China Bank at saka BDO. Ano ba yung account number mo dyan?
Doon ako na parang, huy, gising, parang ganon. Doon ako na, namulat. Bakit kinukuha nito? Ang alibay ko na lang, sabi ko sa kanya, sir, hindi ko alam yung account number ko. Baka may magsesend. Parang pinipilit niya ako. Doon ako na, namulat na, huy, gising, parang ganon. Sabi ko, sir, hindi ko po alam eh. Kasi nasa labas po ako. Nasa bahay yung wala bang magsesend? Sabi ko, walang magsesend. Siguro baka bukas na lang, ginanong ko na lang. Pero ang ko talaga doon, kutob ko noon, siya, yung na-scam na ako. Ngayon, pagkatapos ng tawag na yon, dumiretso ako sa RCBC. Sa RCBC. Nag-balance ako. Hindi ko inabot yung RCBC kahapon kasi alas 4 na ata yun. Alas 4 na mahigit yun. Nag-balance ako, pagtingin ko, 500 pesos na lang. Ganun ako na-scam. Kaya, nagtataka lang ako talaga na bakit yung account na ito, alam nila. Alam nila kung kailan magsasend ng pera. Tapos, alam nila na account ko sa RCBC, kung ano yung mga ginamit ko ditong information, alam nila. Kaya, nalagay yung loob ko na, hindi yung legit na sa RCBC to. Bakit? Unang-una kong ginamit sa account na to eh. Bago lang to eh. Unang-una kong ginamit eh. Yung mga information ko dito, unang-una ko siyang ginamit. Hindi ko siya ginamit sa ibang bangko ko. Kaya doon ako napaniwala. Tapos hindi ko napansin na naka-loudspeaker lang ako. Sa notification lang ako natingin nung code. Nung nalaman ko na nag-transfer ako, binuksan ko yung Gmail ko. Doon yung pagkakamali ko. Basta magaling makipag-usap, nadala ako ng nadala. Kaya sabi ko kahit gano'n kagaling sa mga scammer, may mas magaling na scammer. Kaya ingat na lang din. Sana maging aware kayo sa mga ganon. Pagka yung code, wag naman sana kayong mag-send. May video naman dito na kababayan natin na gamit ng 6 na beses ang kanyang account sa pag-book sa Cebu Pacific. At maganda nga ang advice na dito na kung hindi nyo naman madalas ginagamit ang card nyo or online banking, ay mas maigi na i-lock nyo ang inyong card para hindi magamit ng mga unauthorized transaction. Viral kamakailan ang post niya sa social media dahil nga naggamit ang BDO debit card account niya ng iba sa pag-book sa Cebu Pacific. At hindi lamang isa, kundi 6 na beses. At halos 70,000 pesos ang nalimas sa kanyang account. Itinawag niya ito sa BDO, ngunit hindi daw may babalik ang pera dahil daw legit ang transaksyon. At hindi na daw siya masasagot tungkol dito. Dahil nga sa pagkadismaya at sa laki ng pera na nawala sa kanya, ay pinost niya ito sa social media. At talagang nag-viral. At nag-reach out sa kanya ang Cebu Pacific, pati na ang BDO. At ayun nga, dahil dito ay nag-reinvestigate daw ang BDO. At sa huli ay naibalik ang kanyang pera. Ngunit hindi daw niya alam kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung paano ito nangyari. BDO unauthorized transaction na nag-viral a few days ago. Gusto ko lang pong ipaalam sa mga tao na nakasubaybay dito na naibalik na po yung pera ko. At para naman po sa mga hindi nakakaalam, ikwento ko na din ng konti na noong July 28 nga po, nagkaroon ng 6 na unauthorized transaction sa debit card ko with Cebu Pacific. So, ibig sabihin, nagamit yung card ko na naibook sa Cebu Pacific nang wala akong kamalay-malay. Natutulog ako nun eh. Pagising ko, nawawalan na ako ng almost 70K. So, syempre, tumawag agad ako sa hotline para mapablock yung card at baka maubos na nga yung laman ng account ko. Pero kinabukasan, nagpunta pa rin ako sa branch para isurrender yung card at para mapalitan and ma-dispute na rin tuloy. Ang sabi ng fraud management, maghintay lang daw ako ng 15 days para imbestigahan nila kung ano yung nangyari. Inabot ng August 22, wala pa ding update si BDO. No email, no text messages, no calls. So pumunta na ulit ako sa branch para humingi ng update. Humingi ng tulong para makakonect ulit sa fraud management kasi ito na-try kong mag-dial dito sa aming landline. Hindi ako makakonect, ang hirap makakonect sa fraud management. So ayun, sumagot. Doon nila sinabi sa akin na hindi ko daw mababawi yung pera ko kasi valid daw yung transaction. Ang tanong ko, paano pong naging valid? Hindi naman po ako naka-receive ng OTP. Ang sagot lang nila sa akin, hindi na po namin kayo masasagot dyan. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-email na lang po kayo dito. So may binigay sa aking email address. Nag-email naman ako. At walang sumasagot. Wala din text, wala din call. Ganun-ganun na lang yun. So syempre, 70K yun. Papabayaan na lang ba natin? Inilaban ko. Ang naisip kong paraan is, i-post na lang sa social media. Total siguro may karapatan naman ako kasi ako yung nawalan. Nawalan ako eh. Hindi ko naman nakalain na yung post is mag-viral siya ng mahigit sa 50 million views.
Ang daming nakarelate na nawala ng pera. Ang dami. So doon napansin. Unang kumontak sa akin ay si Cebu Pacific. Nag-explain sila na wala daw silang nare-receive na ganung amount galing doon sa bank account ko. Kinabukasan, si BDO naman yung tumawag sa akin. Ni-report ko din na habang kausap ko nga sila na wala daw na-receive si Cebu Pacific na ganung amount. So saan ka ako napunta yung pera ko? Hindi na nila ako masagot doon. Pero ang sabi nila is, magre-reinvestigate nga daw sila. Hindi rin nagtagal, kinabukasan, kumontak ulit sa akin si BDO at sinabi nga na mababalik na nga daw yung pera ko dahil nabawi daw nila kay Cebu Pacific. So hindi ko na alam kung anong totoo. Ang sa akin na lang is, thank you kasi mababawi o mababalik yung pera ko. Hindi nga lang natin alam kung sino nagsasabi sa kanila na totoo. August 27, ngayong araw, na-receive ko yung exact amount ng nawala sa akin. Binalik na siya ni BDO na galing daw kay Cebu Pacific. Hindi ko na nga rin inakala na mababalik pa yung pera ko. Kaya naisip ko na lang na itulong. Niisip ko lang kung saan dapat. Sana din po yung mga iwang nawawalan ng pera, magawan din po ng paraan na ma-reinvestigate at maibalik pa sa kanila dahil hindi po ganun kadali mag-ipon ng pera. Pinaghihirapan po nila yan. Pinagtatrabahuhan, pinagpupuyatan. Paalaala na lang din po na mag-iingat po tayo. Grabe na po yung mga galing ng mga hacker at mga scammer ngayon. Nag-upgrade na sila. Nakukuha na nila yung mga pera natin na walang OTP approval. Again, para sa mga may online banking, kahit na anong bangko pa yan, dapat palagi tayong mag-iingat, lagi nating ilalak yung card natin kung hindi naman palaging ginagamit. Yun lang po. Case closed. Ganito din ang naranasan ng isang kababayan natin Pilipina na nasa Pilipinas ngayon. Nalimasan naman siya ng higit 70,000 pesos. Pero ito guys, dahil sa Globe promo link na isinend sa kanya na legit or parang legit na galing talaga sa Globe at nakapag-sign up siya. At dahil dito ay nagamit ang kanyang account sa pag-book naman sa Cathay Pacific. I got scammed. Afternoon ng July 1, recently lang. So, kakatapos lang ng team building namin sa company. And napag-decide namin ng mga business partners ko na pumunta ng Tagaytay para magbulalo and mag-coffee. Para dun yung ituloy namin yung meeting namin for our sub-team. So, habang nasa biyahe, papunta sa Tagaytay, biglang nag-text sa akin. Biglang may nag-text sa akin. And legit to na ang ginamit is yung Globe. Kung alam nyo yung mga nagte-text sa atin ng mga promos, sa Globe, diba, yung mga updates and everything, dun siya galing. And, yun. Sabi dun sa text is, meron akong points na mag-e-expire and, i-redeem ko daw. Kasi mag-e-expire na daw talaga siya. So, ako naman, thinking na dahil ito galing to sa Globe, kinlik ko yung link na provided dun sa text. And ayun, dinirect ako sa isang website na lumalabas doon kung ano yung mga rewards na pwedeng pagpilian. Meron doon Bluetooth headset, meron doon parang AirPods na hindi siya Apple AirPods, pero something like that. And may OTG and meron pang iba. So, para daw makuha mo siya, i-redeem mo yung points mo plus magbabayad ka ng 9 pesos something lang for that. So, ako naman, nilagay ko yung details ko kasi ang option lang doon para magbayad is debit card or credit card. So, nilagay ko yung details ko and details ng credit card ko. Ayun. Actually, nung medyo magpo-proceed na talaga ako, medyo napadalawang isip pa ako eh. Kasi sabi ko, legit kaya to? So, hindi ko pa tinotally confirm yung transaction. Bumalik ako dun sa text, dinouble check ko kung Globe ba talaga yung nag-text. And totoong Globe talaga siya guys ha. Kaya sabi ko, siguro legit naman to. And ayun, bumalik ako dun sa link, kung saan ako na-direct nung una nung link, bumalik ako dun. And I have to put yung OTP na it will expire sa loob ng 1 minuto. So, biglang may tumawag din bago ko nga i-input yung OTP ko. Biglang may tumawag. Hindi ko maalala kung yung sister ko or yung mother ko. Naalala ko na. Sister ko. So, ina-update niya kung ano yung nangyayari sa kanila. Kasi kasama niya yung mga kids ko. Hindi kasi namin sila naisama sa team building. So, after nung call, bumalik ako dun sa link. And malapit nang matapos. Medyo nagtaka nga ako kasi sabi ko, parang patapos na.
yung countdown, pero nandun pa din siya. So, yun. In-input ko yung OTP. And guys yung OTP, hindi siya galing sa text message Para siyang disappearing message. So, ganun kagaling yung mga scammers ngayon. Alam niyo yung parang mga disappearing message na pag pinindot mo yung message na nag-pop up sa screen mo, hindi mo alam kung saan mo siya hanapin afterwards, kung sa text or something. Di ko talaga alam. So, hindi ako aware. Pero wala siya sa text So, nilagay ko yung OTP na lumabas dun sa disappearing message na yun. And, yun. Biglang bigla nun sa link na hindi daw valid yung card ko for that transaction. Pero ang malupit, right after nun, eto na, biglang nag-text yung BPI sa akin na nagkaroon ako ng transaction. Eto guys, it's just a matter of seconds lang Nagkaroon ako ng transaction sa Cathay Pacific, Singapore, amounting to 77,000 plus, almost 78,000 pesos. And doon ako napaisip sabi ko talaga na, shit, na-scam ata ako. So grabe, nanginig yung laman ko, hindi ko alam yung gagawin ko. Actually, papunta ako ng toilet noon kasi pagkadating namin doon sa kakainan namin ng bulalo, papunta dapat ako ng toilet noon As in, hindi natuloy yung pag-ihi ko. Tinawag ko kaagad si Arvin, yung husband ko. Sabi ko, baba ka dito kasi kasama niya iba namin kasama. Ganito, ganyan. And, ayun, sobrang nanginginig ako noon. Tumawag ako kaagad sa BPI. Kasi syempre, 78,000 pesos yung tumawag ako kaagad sa BPI. Pinablock ko yung card ko. And then, sa mahaba yun yung usapan namin nung kausap ko sa BPI. And then, in-advise din niya ako na since ang lumabas na merchant is Cathay Pacific Singapore. Sabi niya, tawagan ko daw yung Cathay Pacific. So, tumawag ako. Medyo mahaba din yung conversation namin with Cathay Pacific kasi yung sumagot, syempre, hindi naman siya, I think hindi siya American or something, parang Indian or Chinese. So, medyo may language barrier. Meron kaming konting problem hindi kami masyado nagkakaintindihan. So, di ko masyado magets yung pagsasalita niya. And, ayun, after nung call na yun, parang I was just really hoping and praying na sana ma-reverse talaga yung transaction. So, although nakakalungkot, pero since may meeting kami, tuloy lang yung meeting. We had coffee sa Tagaytay. So, tuloy lang yung meeting. Masaya that night. Sobrang daming ideas, sobrang daming plans and everything. So, that was July 1. And ngayon, 3 days after, kaya I am making this video. July 4, pag-check ko ng aking BPI app sa phone. Kasi nung mga nakaraan, siya ko yung BPI app ko, wala yung credit card Kasi nga, pinablock ko siya. Pero ngayon, pag-check ko ng phone ko, ng application ko sa phone, ayun, nakita ko yung BPI. And pag-login ko, nakita ko na nag-push through yung transaction. Na-credit sa akin yung almost 78,000. Hindi, 78,000 na siya actually. Kasi siguro may mga charges pa ganyan. So wala lang, ginawa ko lang tong video na to para at least malabas ko lang yung konting nararamdaman ko. Hindi ako tanga, hindi ako bobo. I'm a very vigilant person. Hindi ko alam what came into me that day. Dalawang isip na ako Pero pinush through ko pa rin. Alam mo yun, doon ko na-realize talaga, trust your instinct. Trust your guts. Pagka naisip mo na wag mo ituloy, wag talaga. Napaisip ka, napadalawang isip ka, wag na. Especially sa mga ganyang scenario. And alam ko naman, maraming iba pa na mas malaki pa yung nakuha sa akin. Diba, mas malaki pa yung na-scam. Pero syempre, 78,000 is still 78,000. Medyo malaking pera pa din naman siya. I'm blessed na lang na meron akong opportunity na ginagawa na kahit papano, sabihin na lang natin, mababawi ko siya sa mas mabilis na time. Pero wala sayang pa rin talaga. So yun, I'm just
posting and making this video para at least awareness lang din sa lahat. Wag na wag kayong magkiklik ng kahit anong link. Please, utang na loob. 'Di ba? If basta bago ka mag-push through or what sa mga link na ganyan, tanong muna kayo. So, ayun lang, 'di ba? Yun. So, I hope this serves as a lesson and reminder to each and every one of us. And if ever man na kagaya ko, meron ka din ganyang situation na merong nangyaring situation sa'yo na hindi maganda, it's okay na namnamin mo yung pangit na feelings, diba? Kasi syempre tao lang naman tayo. Pero at the end of the day, piliin natin mag-focus dun sa solution rather dun sa problem. Kasi, wala, ganun talaga eh. Sometimes, yung mga lessons na matututunan natin sa buhay natin is galing talaga siya sa masakit na pangyayari. And, hindi lang kasi ito yung first time na sabihin na lang natin, natuto ako na napagastos ako ng malaki. So, ito yung sabihin na lang natin, first time na legit na na-scam ako. Pero before, meron din naman ako mga experiences na may natutunan ako na I lost a really big amount of money. Actually, mas malaki pa yung mga dati. Pero ngayon, medyo it hits just different talaga kasi nangyari siya ngayon. Syempre, yung situation ko iba na. Tapos, naisip ko yung pera na yun, sayang. Pandagdag sana yun sa school ng mga kids kasi syempre, hindi naman mura yung pagpapaaral. Pero again, sometimes, ganun yung mangyayari, diba? Dadating ka talaga sa, may mga ma-experience ka mga ganung situation na you will lose money pero may matututunan ka. So, ang gastos, no, na matuto sa panahon ngayon. Pero wala. Ganun talaga. I'm not saying na it's okay. Pero, life must go on. Focus na lang tayo sa solution. Trabahuhin na lang natin, hataw na lang tayo para mabalik yung nawalang pera sa atin. Pero I will still try to dispute it sa BPI and mag-follow pa ako sa Cathay Pacific. Pero kung talagang hindi na siya mababawi, well, ayun, wala, ganun talaga. Life must go on. Additional na naman to sa mga lesson learned experiences sa buhay ko. So, I know yung ibang mga kasama ko magugulat siguro pag napanood yung video na to kasi nagkita-kita kami after ng July 1. Yung iba ko pang kasamaan, parang wala naman nangyari, okay naman ako. Eh, ganun talaga minsan, diba? Minsan kahit may problema ka, kailangan talaga, hindi mo siya dapat dadamdamin masyado kasi wala, meron pa tayong mga ibang kailangan gawin sa buhay natin. So, yun lang. Thank you for watching. Pasensya na kayo, walang ayos kasi talagang raw eh. As in, ngayon lang, pagkakita ko ng application ko sa BPI, syempre nalungkot ako. Tapos yun, naisip ko na gawin tong video na to. Dumadami na ang mga biktima ng mga ganito, kaya nakakatakot na ang pera natin online. Pero doon sa unang kaso kay kabayan sa BDO, ay posible or baka inside job yon. Doon naman sa pangalawa ay kailangan natin magdoble ingat sa panahon ngayon. Huwag na huwag tayo magsasign up basta-basta sa mga link na sinesend sa atin kahit pa mukha itong legit. Pero dito sa huling kaso ay pwede pa itong mahabol ni kabayan. Kagaya kay kabayan na naibalik sa kanya ang pera niya sa BDO. Muli, parati tayong mag-ingat mga kabayan.